Okay, pag-usapan natin ngayon ang isang topic na siguradong malapit sa puso ng marami sa atin at realidad para sa milyon-milyong babae sa Pilipinas, ang buhay ng isang single mom. So, heto yung malaking tanong na pag-uusapan natin. Ang kwento ba ng single mom ay tungkol sa pambihirang lakas nila na dapat nating ipagbunyi? O refleksyon ba ito ng mga butas sa sistema na kailangang nating ayusin? Yan ang aalamin natin. Para mas maintindahan natin to, tingnan natin ang dalawang magkasalungat pero parehong importanteng pananaw na lumabas sa ating pinagkukuhanan ng impormasyon. Okay, tingnan nyo to. Dito natin makikita yung dalawang mukha ng sitwasyon. Sa isang banda, ipinagdiriwang natin yung lakas at sakripisyo nila. Heroic, di ba? Pero sa kabilang banda naman, may argumentong nagsasabi, teka muna, tama ba na iromantisa natin yung hirap nila kung ito naman ay dahil sa kakulangan ng suporta ng lipunan? Dito na nagiging interesting ang usapan. Sige, unahin muna nating silipin yung pananaw na nagsasabing ito ay isang sistematikong pakikibaka. So, eto yung reality check para sa marami. Parang walang katapusang juggling act, 'di ba? Problema sa pera, walang mapag-iwan ng bata na abot kaya, hirap makahanap ng stable na trabaho, at higit sa lahat, yung social stigma, yung panghuhusga ng ibang tao. Hindi lang ito basta pagiging busy, ito ay pagbangga sa pader araw-araw. At dito napapasok yung tanong na sumasapol talaga sa issue. Bakit niya ba? Bakit kailangan nilang suluhin ng lahat ng ito? Hindi ito tanong lang tungkol sa personal na lakas, kundi tanong kung bakit ba sinusubok ng ganito katindi ang lakas na yon. Kasi madalas, hindi natin alam ang buong kwento sa likod ng bawat single mom. Marami sa kanila iniwan ng partner, yung iba tumatakas sa isang mapang-abusong relasyon, at marami nakakaranas ng financial abandonment. Ito yung mga kwentong hindi madalas na pag-uusapan, yung mga realidad na natatabunan ng mabilis na panghuhusga. Okay, ngayon naman, puntahan natin yung kabilang side ng kwento, yung hindi matatawarang katataganan na ipinapakita ng mga nanay na to. Grabe, isipin mo, kailangan nilang maging nanay at tatay, provider at guro, tagapagtanggol at best friend. Lahat yan isang tao lang ang gumaganap. Hindi ito basta-basta. Ito ay testamento ng kanilang walang tapantay na pagmamahal at lakas. At para mas maramdaman natin kung gaano kalalim ang sakripisyong yan, may isang kwento rito na talagang wow, sobrang powerful. Ito yung kwento, may isang single mom na nagdesisyong mangibang bansa. Iniwan niya ang anak niya para magtrabaho bilang kasambahay. Imagine niyo, yung sakit, yung pangungulila, pero kinakagat niya lahat yon para sa isang pangarap. 15 taon. Sandali, pakidigest muna natin yung numerong yan. 15 years. Ilang Pasko yan, ilang birthday, ilang school events ang pinalampas niya. 15 taon ng tiis at sakripisyo. At lahat ng yon, lahat ng pagod at luha, nagbunga. Dahil sa sakripisyo niya, natupad yung pangarap niya. Ang anak niya, naging isang doktor. Yan ang ultimate example ng pagmamahal na kayang lampasan ang anumang hirap. So, paano natin ngayon pagtatagpuin yung kwento ng pakikibaka at kwento ng lakas? Well, ang sagot ay nasa pagbuo ng isang sistema na hindi lang humahanga sa lakas nila, kundi sumusuporta dito. Kasi hindi pwedeng, wow, ang galing mo lang, di ba? Kailangan ng totoong tulong. At heto ang ilang mungkahi. Mas maayos na childcare support, mas mahigpit na batas sa child support para sa mga irresponsabling ama, mas maraming trabaho, at syempre, flexible work schedules na nakakaintindi sa sitwasyon nila. Pero sa lahat ng batas at programa, ito raw ang pinaka-importante, ang pagbabago sa ating mindset. Mula sa pagiging mapanghusga, dapat maging lipunan tayong nag-aalok ng suporta at pangunawa. Kaya para i-summarize, ang pagiging single mom, hindi yan kwento ng kahinaan. Never. Ito ay kwento ng pambihirang sakripisyo, pagmamahal at pag-asa. Ang trabaho natin bilang lipunan ay siguruhing hindi sila nag-iisa sa laban na yan. At bilang panghuli, isipin nyo, siguradong may kilala kayong single mom na bayani sa sarili niyang paraan. Bigyan natin sila ng pagkilala, itag niya sila sa comments at iparamdam natin sa kanila na nakikita natin ang lakas at sakripisyo nila. Salamat sa pagsama niyo sa akin ngayon.